pinag-usapan o nag-viral ang sari-saring espekulasyon at reaksyon ng mga nakasubaybay sa love life ni Carlo Aquino na kamakailan lang ay nagpakasal na nga dito kay Charlie Dizon at nanalo pa ha. The night before siyang ikasal, nanalo siya ng Urian Best Actress Award at ina-podcast na nga natin dito ang naging reaction ng mga ibang mga fans. But anyway, itong issue na to may kinalaman nga dito sa dating partner ni Carlo na hindi naman siya masyadong showbiz pero maraming nakilala at marami na rin siya mga tagahanga sa showbiz. Itong si Trina Candaza. Hindi ako sure kung ano niya to si Bea Candaza kasi there was a time na meron nag-artistang Bea Candaza na tinulungan din natin panandalian. Siguro kaanak ito ni Bea si Trina. So anyway, ang dami nga syempre pumapabor kay Trina. Ang daming kumakampi pa rin kay Trina despite the fact na wala naman talagang kinalaman si Charlie sa naging hiwalayan nila or breakup nila or whatsoever sa naging issue nila nung time na sila pang nagsasama at nagkaroon na nga sila ng anak na ang pangalan ay Mithi na sinabi rin ni Trina na never naman in-invite ni Carlo sa kasal, etc. etc. Pero nitong mga nakaraang araw at sa mga post, nakita nga natin na karga-karga na ni Charlie itong si Mithi na pagpapatunay siguro na in the process ay may mga private talks na nangyayari between Trina and Carlo at siguro para sa kapakanan ng anak nila tama lang siguro na hindi na lang i-broadcast pa or i-expose pa sa social media ang mga nagaganap or kung ano man yung pinag-uusapan nila. Enough na yung eto parang pinakita sa madla or sa netizens ng mga nagtatanong na may pagkakasunduan, may pagkakaunawaan or may mga proseso ng inaayos kung proseso man ang tawag ko doon dahil ayaw naman natin sabihin may trouble sila or may issue, no? Pero the fact nga na pinag-uusapan sila ng mga tagahanga nila or mga nakasubaybay sa kanila, ibig talaga sabihin siguro merong dapat na i-iron out, plantsahin at ayusin para sa kapakanan ng bata. And dahil nga sa sa pinost sa social media accounts nila Carlo at Charlie na kasama na nila si Mithi, karga ni Charlie, napakagandang pangitain, ang gandang picture, napaka-positive ng dating na nakikita natin na may effort ng ginagawa para ayusin ang dapat ayusin kung talagang may pag-aayos man. And alam naman natin, kahit hindi naman nagsasalita itong si Carlo for the longest time since maghiwalay sila ni Trina, alam naman natin na hindi naman pinababayaan ni Carlo ang pagbibigay, ang kanyang tungkulin bilang ama, lalo na sa aspetong pinansyal na sinusuportahan niya yung anak niya. And natutuwa tayo na siguro dahil itong si nabelita natin dito na itong si April na totoong pangalan ni Charlie itong si Charlie ay wala namang mga kaanak dito kasi buong pamilya na ay nasa Amerika na. Parang malaking welcome treat ito kay Charlie na kung ano yung usapan nung magpartner na si Trina at saka si Carlo sa magiging arrangement pagdating sa pag-aalaga at yung mga visitation rights na tinatawag natin sa legal na aspeto para sa anak nila and para hindi siguro ma-confuse yung bata at hindi at lumaki siyang alam mo yon kahit may ibang partner na yung tatay niya tapos yung eventually siguro yung mama niya meron din ganon magiging normal magiging normal yung setup na yung mga tinatawag natin sa panahon ngayon na blended family. Masaya lang. And speaking of masaya, ang saya-saya nitong mag-asawang Charlie at saka Carlo kasi nga bago lumuwas o lumipad papuntang USA at Canada ang ating minamahal dear idol at friend kumare na si Ate Vilma Santos na naging ninang nila sa kasal. Trinip ang dalawa, nag-dinner yata sila. Tapos inabot ni Ate V ang mga regalo. Yung mga regalo kasi ayon sa napag-alaman namin, parang binigyan ni Ate V ng mga choices itong mag-asawa na mga honeymoon treats, mga trip to Boracay, Palawan, yung magagandang lugar. Plus alam ko may abroad pa. Kaya lang parang mas feel lang itong dalawang bagong kasal na sina Carlo at Charlie na sabi nila sana
sa mga kung gagawa ng movie si Ate V, maisama silang dalawa. Ang bongga nun mga award winning, alam mo naman kasi talaga namang naging anak na ang touring ni Ate V kay Carlo simula nang makasama niya ito sa Bata-Bata Paano Ka Ginawa, na isang pelikula lang yun pero yung markado yung naging relasyon nila bilang magnanay kumbaga, and yun na nga naka-extend na hanggang sa ikinasal sila. At eto na, pati si Charlie ay Ate V. Pinapangarap din kasi si Charlie, award-winning actress na yung maituturing, having won Metro Manila Film Festival Best Actress at recently itong Orion. So, ang ganda kasi parang, alam mo si Ate V nagsimula sa ganun din naman And kung matutuloy yung wish nila or kung magkakaroon man ng katuparan, ay looking forward tayong lahat dyan. Diba totoo? Looking forward tayong lahat dyan na makita natin ang mga ganong magagandang material siguro na makikita mo nakasama nilang isang Vilma Santos na ninang nila. Ang dami na Sino pa ba mga natatandaan natin kinuwang ninang si Ate V? Si Marian at saka si Ding Dong, ninang din si Ate V sa kasal. At marami pang iba yan for sure. Iyan lang yung sa ngayon na parang nababalitaan na nabubuksan uli dahil ang mga kasalan naman talaga ginagawang privado as much as possible ng mga artistang gustong kahit papano ay maitabi nila yung, alam mo, mailagay nila sa tamang perspektiba yung mga bahagi na yun ng kanilang mga personal na buhay. Though, mga celebrities nga po sila. So, ito, natutuwa tayo kay Trina, hindi man namin ikaw kilala, pero alam namin na maraming mga tagahanga mo at mga humahanga sa pagiging nanay mo, magandang pangitain na yung nakita namin kahit sa picture. May statement na yun na yung anak ninyo ni Carlo na si Mithi ay nakakasama na ngayon. In fact, karga-karga nga sa picture ng mga nakita namin, karga-karga ng isang Charlie Dizon na pagpapatunay lamang na may dinudugtungan ng mga kung ano man yung sinasabi nga namin kanina, ano man yung dapat ayusin na maaayos pa. So, good luck sa iyo, Trina, at congratulations and best wishes din dito kina Carlo and Charlie. Sana ay magtuloy-tuloy ang maganda ninyong pagsasamahan. And of course, sa ating idol, Ate V, sana i-grant mo ang wish ni na Charlie at saka ni Carlo na sa mga future projects mo ay makasama mo sila. Sana po, ako rin po dito sa Unbearable Channel ay lagi ninyong sasamahan dahil ako po ay walang ibang hinahangad kundi mabigyan po kayo ng mga kaaya-aya mga balita at mga chika-chika kumbaga. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat po sa ngalan ng aking mga advertisers, ng aking mga sponsors. Nangunguna na dyan ang Simas Philippines, si Tita Thelma Zuniga Rodriguez. Namimiss na kita, Tita Thelma. Si Colonel Jundi Mayuga, Mama Shea Cabal Revilla, and Papa Licious Strike Revilla, ang MWell Philippines, ang Gabay Guro, ang Ideal Vision, ang Faces and Curves, sina Dr. Jerry Casata, Dr. Rashila, si Dr. Jessica D. Puro mga doktor po magtibay ng One Dental Place, and Dr. Jess Solis and Ma'am Ara Solis ng Gorgeous Smile. Again, sa mga kapwa ka-Uragon o sa mga nakikifiesta pa rin po dyan sa mga iba't ibang panig ng mundo o mundo na talaga hindi ng Pilipinas. Okay, keep on subscribing at maraming salamat po sa pagtitiwala sa mga kaibigan po natin at mga supporters ng mga ibang celebrities na madalas ko pong nagiging subject dito ng podcast. Hinay-hinay lang, huwag masyadong nami-personal sa mga parunggitan ninyo. Ako lahat, kung gusto kong i-like, ilalike ko. Pag hindi ko gustong i-like, hindi ko ilalike. Ganun lang naman kasimple ang buhay. So, huwag masyadong umabot sa mga personalan at nagtatawagan na ng kung ano-ano mga pangalan kasi hindi po yun healthy. Hindi po yun healthy. Ako ang inyong lingkod, healthy, Ambet Nabus. Bye-bye!